Balitang pambansa. Hawak na po ng Senado ang kopya ng impeachment complaint na pirmado ng higit 200 mambabatas. Sino to? Mag-aalas 5 ng hapon kahapon nang ihatid ni House Secretary General Reginald Velasco ang mga dokumento sa Senado. Nauna namang iginiit ni Senate President Cheese Escudero na wala silang paghahandang ginawa para sa impeachment trial at kikilos lamang sila oras na gumalaw na rin ito mula sa Kamara. Sabi rin ni Senator Joel Villanueva, walang naging meeting ang mga senador bago ang transmittal para pagplanuhan ng impeachment. Ayon naman sa kaalyado ng mga Duterte na si Senator Ronald Bato de la Rosa, base sa mga kwentuhan nilang mga senador, lumabas ang posibilidad na baka sa Hunyo pagkatapos ng eleksyon, talakayin ang impeachment kay VP Sara. Nilinaw rin niya na kahit kaalyado siya, hindi raw ibig sabihin na ia-acquit niya agad ang vice-presidente. Binalaan naman ng Kamara ang mga vlogger at social media influencer na posible silang maparusahan kung hindi pa rin sisipot sa pinatawag na pagdinig ng binuong Tri-Committee sa Kamara. Matatanda ang 3 lamang sa higit 40 online personality ang sumipot sa naunang pagdinig ng Kamara. Nagpetisyon ang ilan sa vloggers para humingi ng tulong sa Korte Suprema na pigilan ang pagpapatawag sa kanila sa hearing. Pero ayon sa miyembro ng Tri-Committee na si Congressman Ace Barbers, layunin lamang ng pagdinig na bumuo ng regulatory framework para maiwasan ang pang-aabuso sa social media platforms. Nag-issue na sila ng show cause order laban sa mga absent sa hearing. Pero kung hindi pa rin daw sila sisipot, posible na silang ipa-contempt. Yung kanilang hindi pagrespeto sa imbitasyon na yan ay isang pambabastos, no, dito sa komite na magiging resulta is to issue or to cite them in contempt, no? At kapag sila ay na-contempt, meron pong kaakibat din po na penalty yan. Yan nga po ang tinig ni Surigao del Norte Congressman Ace Barbers. Nilinaw naman ng COMELEC na pwedeng mag-endorso ng kamag-anak na tatakbo sa 2025 midterm elections ang sinumang artista o social media influencer. Sa ilalim po ng regulasyon ng COMELEC, otomatikong itinuturing na bayad ang sinumang sikat na personalidad na nag-e-endorso ng sinumang kandidato. Kaya hinimok nilang mga kandidato na isama sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ang mga ibinayad sa mga artista, vlogger at social media influencer. Pero ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, exempted sa rule na yan ang mga sikat na nag-e-endorso ng kanilang mga kamag-anak.